good morning sa ating lahat guys, sa ating mga subscriber at ayan, mga followers na rin guys. So ito i-share ko lang sa inyo guys kung ano-ano yung mga sintomas na naramdaman ko bago ako ma-dialysis, o ano ba yung mga sintomas na malalaman mo sira yung kidney mo. So dito guys, i-share ko sa inyo guys kung ano-ano to guys. Totally, hindi naman talaga na mawawala kapag sira ang kidney natin. Yung pananakit ng bewang, number 1 talaga yan. Mararamdaman natin yan kapag talagang may sira yung kidney natin. Hindi naman totally sira yung kidney natin kapag masakit yung bewang. May mga possible din kasi na may ibang rason, di ba? Pero mostly kasi kapag masakit talaga ang bewang at hindi nawawala, may sira po talaga ang kidney. So pangalawa, nandito yung mabula yung ihi. So dalawa kasi yung tendency, pwedeng mabula yung ihi, pwedeng sobrang linaw yung ihi. Kapag sobrang mabula po ng ihi, sure po talaga yan na hindi nakakapag-filter ng maayos si kidney, which is yung mabula po kasing ihi. Ayan kasi yung tinatawag na sobrang taas ng protein sa ihi. So yung protein na inilalabas ni kidney, maling-mali po talaga, lalo na pag sobra. Kasi yung protein, kailangan ng katawan niya. So kapag naitatapon at sumasabay sa ihi, malaking pong problem yon. Kapag sobrang linaw naman idol, bakit po pag sobrang linaw diba, dapat po healthy? Hindi po healthy ang sobrang linaw idol. Kapag ang ihi mo ay sobrang linaw, hindi po healthy yon. Yung sinasabi natin parang tubig na bukal na yung linaw, hindi po talaga, hindi siya totally healthy. Unhealthy po siya. Ang healthy po talaga na ihi ay yung parang kulay tsaa. So bakit ko nasabi, pag kulay tsaa po yung ihi mo, meaning to say po, nakakapag-filter po ng maayos si kidney. So ito naman po yung tendency, pangatlong sintomas po, ito po yung hirap sa pagtulog. Yung tipong kahit pagod ka na maghapon at hindi ka na nakatulog ng tanghali, pagdating ng gabi, kahit gusto mo nang matulog, hindi ka nakakatulog. So ayun po yung tatlong reason, tatlong symptoms pwedeng sira rin po talaga yung kidney. So pwede siyang anxiety, pwede siyang sira sa kidney. Dalawa po kasi yung reason kung bakit hindi nakakatulog. Pwede rin insomnia. So ayan, pangatlong. Pero yan po talaga yung mostly na rason kung bakit hindi nakakatulog yung isang pasyente na may sira sa dialysis, yung pagkakaroon po ng insomnia. So pangapat, ito yung pangangati ng balat. Yung pangangati ng balat na kahit naligo ka na, kahit naggudgud ka na, makati pa rin yung balat mo. Merong makati sa singit, merong makati sa batok, sa kilikili, sa siko. Depende kung saan siya tumatama. So ang tawag po niya ay phosphorus. Kapag yung phosphorus kasi tumataas, nagkakaroon po talaga ng pagkati sa balat. So ayun yung pang-apat na sintomas. Yung una, sabi ko nga sa inyo, kapag sobrang lino ng ihi, pagtapo ng protein. Pangalawa, yung insomnia, nahirap sa pagtulog. Pangatlo, yung sinasabi nating phosphorus, yung makati sa balat. So dito na tayo sa pang-apat guys. Yung pang-apat, ito yung dual ka ng dual. Yung tipong kada kakain ka, hindi nawawala yung pagdual mo. So mataas na acid sa katawan. Pwede rin kasing makuha yung guys. So ayun yung pang-apat. Pang-lima, ito yung lagi kang nauuwaw. Nakakaramdam ka rin ng ganito, lagi kang nauuwaw. Pero kahit anong dami ng pag-inom mo, hindi mo na ilalabas lahat. Kumbaga, sabi nga nila, the more na umiinom ka ng 2 liters sa isang araw or 3 liters, dapat na ilalabas mo doon o naiihi mo doon is 2 liters or 1 liter. Pero ang naiihi mo lang ay nasa 500 ml. Delikado po yun. So ang nangyayari kapag hindi po na ilalabas lahat ng tubig, nagkakaroon ng manas. So try nyo pong i-check yung pagmamanas ng paa nyo. Kung medyo namamaga at medyo makintab, nagmamanas po yan. Ayan po ang lagi nyong i-check. So pangalawa, kung lagi rin pong pang-anim, kung lagi rin pong mainitin yung ulo nyo at nai-irritate po kayo sa mga bagay na hindi naman talaga dapat bigyan ng init ng ulo. Kung alam nyo madalas na yung pag-init ng ulo nyo, ayan, sintomas din yan. Kaya yun, lagi nyo pong i-check at huwag nyo pong baliwalain. So huwag nyo panghinayangin yung 300 pesos at 500 pesos sa laboratory. Lagi nyo pong i-check yung creatinine nyo, kasi sa creatinine po, dyan po talaga sila bumabase, lahat ng mga neurologists o yung mga doctors ng kidney, dyan sila bumabase. Kamukha niyan guys, ayan o.
So yan, manas na ako guys. So araw nga pala ng Webes, dialysis ko ng alas 12. Pero ito manas na to. Ito mamaya mawawala naman yan after dialysis. So ganun lang guys, lagi nyo i-check mabuti yung laboratory nyo. Kung masakit yung bewang nyo, ay wag nyo iinuman basta-basta ng mga antibiotic yan. So antibiotic kasi pwedeng magkaroon ng chemical reaction. Nakakatulong naman siya para mawala yung sakit, yung kirot. Pero pag dumating na kasi yung time, halimbawa nag-take ka ng antibiotic ngayon dahil sumasakit yung bewang mo, hindi mo naman expect na kidney na pala yung sumasakit sa'yo, ininuman mo ng antibiotic, lalo lang mahihirapan si kidney, lalo lang masisira. So ganun guys, kapag alam yung nakakaramdam kayo ng sakit sa bewang, magpa-laboratory kayo. Huwag nyo kagad inuman ng gamot. Kung kaya naman tiisin, kung kaya naman inuman ng herbal, or baka mataas lang ang uric acid nyo, or mataas lang yung tendency na mataas yung UTI nyo, yun lang, huwag nyo munang inuman ng antibiotic. Yun lang yung may papayo ko sa inyo, kasi once na ako rin uminom din, once na ininuman yun ng antibiotic yan, mawawala yung kirot, pero yung balik kasi niya mas matindi. Kumbaga unti-unting nilulusaw niya sa kidney. So ganun lang guys, at kung nakaabot ka dito sa ating video, ayun guys, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-follow na rin ako guys sa mga susunod pang video guys. So hindi ko na to paabain guys, at dito na ako guys dahil medyo malulubat yung cellphone natin at malayo-layo pa yung babiyahin natin. So ayan, dialysis muna, ingat lang sa biyahe natin, and God bless sa lahat guys. Thank you.